Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Otida Agri TV. Para mga kaibigan, kasi po tagulan po na kanyang pagtubo. So ito hindi masyado. Sa araw na ito ay magtatanim po ako ng kakao. So ito na po ang aking kakao na tinanim ko noon bago po dumating ang Bagyong Odette. So pagdating ng Bagyong Odette, marami sa mga puno ang nasisira at namamatay, natutumba. So kailangan pong alagaan. So ito po ang iba sa mga puno na natitira. Ngayon po magtatanim po ako ng dagdag na mga puno. Maganda po ang kakao na itatanim natin sa ating bawat tahanan kasi po magbibigay ito ng lamig sa ating paligid at magandang pagkatuwaan kung tayo po ay tatanda na. So sa ilalim na lang tayo ng mga puno ng kakao, mag-aalaga at magpasyal-pasyal, maganda po ito pagtatanim ng kakao. At para po sa dagdag pira o pagkakitaan natin, maganda po ito ang kanyang produkto. Nakikita nyo po sa iba kong mga video na gagawa po tayo ng tablya. So maganda kung sa bawat tahanan nagtatanim po tayo ng mga puno ng kakao para po sa ating pagkain o sa ating pag-almusal o sa mga snack natin, andyan po ang kakao, mga produkto ng kakao. Maganda po ito sa ating katawan. Magbibigay po ito ng lusog ng ating pangangatawan. So ito, magtatanim po tayo. Punta tayo sa ating planting area. Okay mga kaibigan, ito na po ang planting materials natin. Ito po ay grafted seedling materials. Sa katunayan mayroon pang tali dito. So itong sa itaas ay hybrid variety itong kakao na ito. Galing po ito ng Davao. So binili po ito ng ating Department of Agriculture at pinagbigyan tayo. So ito ang kanyang main stem. So buto ito, buto no. Pagsibol. So dinugtungan na lang dito. So ito na mga planting materials natin. Kailangan kung magtatanim po tayo ng kakao, kailangan magandang paghahanda. So nakabaging po. So isa pa po sa kailangan sa pagtatanim ng kakao, kailangan mayroon po itong tanim na matataas sa kanya para po hindi ito masyadong mababad sa init. So magtatanim po tayo sa gilid. Pakita ko sa inyo yung itatanim ko lang para mapakinabangan. Tataniman ito sa magkabilang gilid ng dalawang puno ng turmeric. No? Kasi po mabilis po ang turmeric. So malalamigan po ito, hindi masyadong mababad sa init. So sa planting area, kailangan pa rin mayroong tanim na matataas sa kanya. So magtatanim tayo ng saging. Yung saging po ay alagaan natin ng mabuti para po maganda po siya. So sa itaas may pagkakitaan tayo, yung mga bunga ng saging, at sa ilalim naman o sa mababang bahagi mayroon namang kakao. So yung area natin hindi masyadong madamo, ano? Pakita ko siya, madamo, pero mabilis lang po ito kasi po dahan-dahan po natin itong lilinisin. At magtatanim pa po tayo sa mga areas, tatanim po tayo ng siling labuyo para po ang whole area, habang naghihintay tayo na mamunga ang kakao, mayroon tayong pagkakitaan. Okay, so dito magtatanim po tayo. So maghanda tayo ng hukay para po pagtataniman. Okay. So ito lang gagawin natin kung ang area natin ay madamo pa. Sa bagay, maghuhukay naman tayo at maglalagay tayo ng organic fertilizer. Okay. So yung mga damo
na nilagay natin sa gilid, pagkalipas ng ilang linggo, mabubulok na po ito. Itatambak na rin natin ito sa puno, no? Para magiging organikong pataba. Okay, so ito nang area natin. Ang sunod natin gagawin ay maghukay dito sa gitna. Titigas ang lupa kasi medyo matagal na nawalang ulan. Okay, so ang gagawin natin, lagay tayo ng commercial fertilizer sa ilalim. Yan. Okay, so ang sunod, organic fertilizer. Okay. Yan. So, andyan na. Commercial fertilizer at saka okay. So, commercial at saka organic. So, ito na po ang planting materials natin. Hiwain natin ang plastic. Okay. So, galin natin ang plastic at saka lalagay natin. So, mayroon ng organic fertilizer. Yan. So, sa gilid, dagdag pa rin tayo ng commercial fertilizer na 14-14. Lagay natin sa paligid. Yan. Okay. Ang sunod, itatabo natin ang lupa. Okay. So, andyan na. Andyan na. So, para po magiging maganda ang tubo ng ating turmeric, so hindi masyadong mababad sa init, tatanim tayo sa gilid. Okay. Mayroon tayong itatanim dito. Sa bagay, pagdating ng isang taon, aanihin naman natin itong turmeric. Okay. Yan. Okay. So, dalawang puno ang ilagay natin. Okay. Yan. So, tuwing umaga, dito ang init ng araw, so mayroong magbibigay lamig. Okay. Yung kaniyang anino. So yung tinanim na turmeric natin ay alagaan din natin. Kasi magbibigay na naman sa atin ito ng maraming laman at gagawin natin ng turmeric tea. Okay. So, andyan na. Ang sunod natin gagawin ay dilig tayo, no? Dilig. Yung dilig natin ay babasahin natin ng wasto. Yan.
So babasahin natin ang wasto kasi po nagalaw po ang ugat ng ating kakao. Okay mga kaibigan, so ito na, nakapagtanim tayo ng kakao sa gitna at nakapagtanim tayo ng turmeric. Yan lang. So pagdating ng araw, anihin natin itong turmeric, maiiwan ang kakao na masigla. Okay, so yung paligid natin, mayroon tayong mga saging dyan. So magtanim tayo ng saging na alagaan natin ng wasto para po pagtubo ng kakao, andyan na magbibigay lamig sa paligid yung mga puno ng saging. So mga kaibigan, sana po ay nagugustuhan nyo ang ating video ngayon at sana subukan nyo magtanim ng kakao para po mayroon tayong pagkakitaan sa bawat tahanan. Hanggang dyan lang po at maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat.